Mga kwento ni Thelmo. Ang kwentong maririnig nyo ay patungkol sa isa nating taga-subaybay na itago na lamang natin sa pangalang Eric. Nangyari ito mga dekada 80 sa may San Dionisio sa Iloilo. Inililigpit noon ni Eric ang mga kagamitan ng kanyang tatay para ilagay sa kanilang maliit na kubo sa may likuran. Maliban na lamang sa mga larawan nito na siyang alaala sa pagiging mabuting ama. Kalilibing lamang ng tatay ni Eric noon. Namatay ito sa hindi matukoy na dahilan. Natagpuan na lamang kasing nakahandusay sa may lupa, sa mismong likod ng kanilang bahay. Umaga umano yun. Hindi naman nila ipinasuri pa na para kasing inatake lamang ito. Pero ayon umano sa isang kapitbahay nila noon, baka umano inaswang ito. May iba naman na mamaratang ng maling residente. Nagkakakutob na ano-ano umano si Eric na pwedeng aswang nga. Siya kasi ang unang nakakita sa labi. Putlang-putla ang kanyang tatay. Tapos ang mga mata nitong nakadilat ay halos puti na noon. Sa pagkakaalala niya noon ay nahawakan niya daw ang tatay at hindi pa daw ito matigas na para bang madaling araw lamang namatay yon. Kaya noon maging inisip ng binata ang pangyayari bago matagpuan ang labi ng kanyang ama. Pero madalas lang naman itong abala sa trabaho. Minsan ay umuuwing lasing. Pero hindi naman yung tipong haras ang tatay kapag lango sa alak. Sa halip, yung pagiging mabuti nito ay mas nagiging mabuti pa umano. Ang tatay ni Eric ay isang karpentero. Kilala at maraming kaibigan ito dahil napakaayos makitungo. Wala ding narinig si Eric na naging kaalitan yon. Hindi naman kasi pikunin ng kanyang tatay. Nang panahong yon ay nasa edad 15 taong gulang na si Eric. Third year high school at ipinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtulong sa pamumuhay. Wala na kasi ang kanyang ama. Kailangan niyang tulungan ng kanyang nanay dahil nga may 3 pa siyang mga maliliit na kapatid. Ang masaklap pa noon, nagastos ng tatay niyang ipon dahil nagtayo ng bagong bahay kaya walang-wala talaga sila noon. Ang ikinabubuhay nila nang mawalay ang ama ay ang pagtitinda ng nilagang saging, mais, kamote at iba pa. Yung mga lokal na pagkain na kung saan ani lamang din ito mula sa kanilang mga pananim. Kung dati ay pangkonsumo lang, ngayon ay ibinebenta na nila. Sobrang hirap umano dahil hindi na natutustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan noon. Ito kasing kapatid niyang bunso na itago na lamang natin sa pangalang Boyo. Naging sakitin din ito. Hindi niya alam kung bakit naging sakitin yon samantalang malusog naman yon. Lalo noong nabubuhay pa ang kanilang ama. Nasa 6 na taong gulang pa lamang si Boyo noong mga panahon na ito. Bumagsak ang katawan at hindi nakakatulog ng maayos. Para umanong naipasa sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Tumatayo na siyang ama sa kanyang mga kapatid. Ito naman kasing nanay nila na itago na lamang natin sa pangalang Erna. Buntis ito. At sa mga sandaling yon, 4 na buwan na. Bali bago namatay ang ama, nabuntisan pa nito ang nanay niya. Kung kaya naman dagdag isipin, mabuti sana kung walang nangyari sa tatay. Ito lang ang umaalsa sa buhay nila noon. Napakasipag kasi nito at hindi umuuwing walang pera. Tama kayo ng naririnig. May dalang pera palagi ang kanilang tatay na kung iisipin umano, kahit masipag, mahirap kumita ng pera ng madalas. Hindi naman ganun kalaki pero kayang-kaya nitong mairaos ang kanilang buhay. Kahit umiinom lamang sa kanto, pag-uwi ay may pasalubong pa.
Kaya nga daw masipag din ang ama sa kabubuan ng bata dahil may kinikitang sapat nun. Hindi lamang sa pinansyal kung hindi pati ang moral at pagmamahal ang natatamasa nila. Kaya naman napakasakit kay Eric ang pagkawalay ng kanilang padre de pamilya. Yung bahay nila nakakatayo lang. Isang palapag pero malapad at gawa sa semento. Mula kasi sila noon sa maliit na kubo sa may likuran. Ito na ngayon ang kanilang ginagawang bodega. At doon nakapuslit ang ilang kagamitan ng tatay. Galit siya, pero wala naman siyang magagawa kung hindi tanggapin na lamang. Hindi niya maaaring matugis o matukoy ang kung sinong salarin at kung totoong aswang nga ba, pero kumbaga para sa kanya, pananaw niya lamang ito. Habang tumatagal, kapansin-pansin na sa kanilang bahay ang malaking pababago. Hindi na napapangalagaan ang paligid nun. Napakaraming kalat at napuno sila ng problema. Baon na baon sila sa utang nun. Kahit anong diskarte ni Eric, hindi pa rin sumasapat. Hanggang sa isang araw noon habang nagmumuni-muni patungo sa kanilang maliit na sagingan, nakakita siya ng may bigla na lamang tumawid sa daan. Pusturang tao pero hindi malinaw sa kanyang mga matang itsura. Mabilis kasi yon. Tapos nawala na lamang ito sa loob ng kakahuyan. Hinagilap niya itong maigi. Sa tingin niya ay babae yon. Gawa ng medyo manipis at parang sing-edad lamang niya ito. Pero wala talaga. Hindi niya na nakita yon. Pinasok niya pa ang kakahuyan pero wala siyang nakitang babae doon. Tingin niya, hindi yun tao. Dahil kung tao ay maaabutan niya ito kung sakaling napapadaan niya. Napag-isip-isip ni Eric noon na baka aswang yon. Baka yun ang pumatay sa kanyang ama. Kung kaya naman pinaringgan umano ito ni Eric. At ang sabi ng binata, kung nagtatago man sa kakahuyan, magpakita umano ito. Makikipagpatayan umano siya dito. Habang sinasabi ni Eric ang mga katagang yon, nakahawak na siya umano sa taluban ng kanyang itak. Hindi niya alam na may nakakita sa kanya. Isang matandang lalaki na nakatira lamang sa may unahan. Madadaanan kasi ni Eric ang bahay nito kapag nagpunta siya sa kanilang sagingan. Yun ay walang iba kung hindi ang kaibigan ng kanyang ama na itago na lamang natin sa pangalang Kapulo. Ang sabi pa ng matanda ay kung ano ba umanong sinisigaw-sigaw ni Eric. Nang marinig naman yun ng binata, dali-dali siya ng ibang dahilan, baka kasi isiping nababaliw siya nun. Wala lang po. Naglalabas ng sama ng loob lang po. Mabuti ang ganyan. Inilalabas mo. Mahirap ikimkim. Nakakabaliw. Gusto mo ba ng kausap at doon tayo sa bahay? Mungkahi ni Kapulo. Gawa ng maaga pa naman kaya tumango si Eric nun. Total ay kaibigan naman ito ng kanyang tatay at madalas din siyang nakatambay sa bahay nito. Kaso nga lang ay bihira lamang niya makita ang matanda. Madalas itong wala at wala siyang idea kung saan tumutungo. Katunayan, wala ito na mga panahong pinaglalamayan ng kanyang ama. At ito pa ang pinaparatangan at pinaghihinalaan na maaaring may kinalaman umano sa pagkamatay ng tatay ni Eric. Pero hanggang doon lamang sila sa aswang naniniwala dahil napakabait ng matanda sa kanila. Nang makarating sila, inabutan siya ng matanda ng kape. Kaping barako ito na galing din mismo sa mga tanim na kape ng matanda. May lupain din kasi yon, tapos ay may mga anak na sumusuporta. Pero mag-isa lamang sa bahay si Kapulo. Isang palapag lamang ang tahanan pero pahaba ito. Yung harapan ay may kamalig doon, kung saan doon pumupuslit palagi itong si Eric. Nakiramay si Kapulo para sa pagkamatay ng tatay ni Eric.
Kahit papano'y naiparating niya ang taos-puso niya umanong respeto at pagpupugay sa tatay ng binata noon. Sabi pa ni Eric noon, hindi ba umano nagalit ang matanda na ito? Gawa ng pinagbibintangan siya. Ayon naman kay Kapulo, hindi daw. Ano namang ikakagalit niya hindi naman totoo. Hanggang paratang lamang sa maling tao. Yung aswang, naniniwala ako doon, Eric. Aswang dong. At ito ang dahilan kung bakit ako hindi nagpapakita. Sabi ni Kapulo. Nang marinig ni Eric ang mga sinabi ni Kapulo, biglang nagkaroon ng kuryosidad ang binata. Hanggang sa nagulat umano siya noon. Paano ba naman kasi? Tinutugis umano ni Kapulo ang aswang. Nagtaka ang binata noon. Naningkit ang kanyang mga matang tinititigan si Kapulo. Matagal nang kinaiingitan ng tatay mo. Maraming bagay na mahirap ipaliwanag, Eric. Na maski ako, hindi ko ito lubos mapagtanto. Sa pagpapatuloy ng matanda, si Arnado daw na siyang tatay ni Eric ay may nakakubli sa pagkatao. Bagay na dapat umanong malaman ng binata para maliwanagan sa kung anong dahilan kung bakit pinatay ito. Naroroon at nakita ni Kapulo ang pangyayari. Katunayan, siya pa umano ang unang sumalba sa tatay ni Eric pero wala na. Wala nang pitik ang pulso nito. Kilala niya umano ang aswang at ito ay nakatira sa bukiran umano ng Panay. Dating kaibigan ng tatay ni Eric. Pero ito din ang pumatay dito. Naguguluhan po ako. Anong mga bagay na hindi ko alam? Anong mga bagay na mahirap ipaliwanag? Tsaka, totoo na aswang yung pumatay? Nakita nyo? Oo, Dong. Nakita ko. Pinatay ang tatay mo. Bakit ko alam? Pinuntahan niya ako sa bahay. Ininulog niya sa akin na bumibisita ang aswang na yon. Pagka-uwi niya, nakarinig ako ng pagsigaw. Ayun, nakahandusay ng tatay mo nang maabutan ko. At ang sinasabi ko sa iyong mahirap ipaliwanag ay kung anong meron ang tatay mo. Hindi ka ba nagtataka? Ang totoo ay wala naman talagang maayos na trabaho ang tatay mo. Yung pagkakarpentero niya minsan lang pero, di ba? Saan niya nakukuha ang pera? Binabahagian niya pa nga ako eh. Pagpapaliwanag ni Kapulo. Ayon pa dito, may kaibigan umano ang tatay ni Eric na isang engkanto. Anumang hilingin ay binibigay. Pero hindi umano abusado ang tatay ng binata. Yung sapat lamang na makakatulong sa araw-araw. Dahil nga sa mabait at maraming kaibigan, maging ang mga aswang, nagiging kaibigan na rin. Pero syempre, hindi mapigilang malabas ang lihim nito, lalo na kapag nalalasing. Ang iba ay hindi naniniwala pero ang mga aswang ay nararamdaman na totoo ito. Noon pa daw may tumitik-tik na sa tatay ni Eric. Katunayan ay alam niya nito dahil nakikita naman ng tatay Arnado ang mga aswang pero hindi natatakot ang ama ni Eric dahil nga may kaibigang lamang lupa yon. Pero ang hindi nito alam na naghahanap lamang ng pagkakataon ng mga aswang hanggang sa natsyempuhan nga siya. Sa mga ibinunyag ni Kapulo, nagmistula umanong lutang si Eric noon. Naglalakbay ang diwa nito sa may kawalan. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi pero habang nagsasalita umano ang matanda, nakikita niyang napakaseryoso na mukha nito. Idagdag pa dyan na sinubukan umanong tugisin. Bumalot sa isipan ni Eric na kung ganun pala. Anong klaseng tao itong si Kapulo? Nagtanong siya kung ito man daw ay totoo.
Ano namang kakayanan ni Kapulo sa aswang? Sa pagkakaalam niya kasi ay hindi madali patayin ang isang aswang, lalo na't hindi din ito madaling matukoy. Yung lolo mo, Eric, maestro ko. Albularyo ang lolo mo. At dahil dyan ay nagkaroon ako ng saklaw sa mga kakaibang bagay at kaalaman. Isa din akong albularyo. Nga pala, sa kanya din galing ang kaibigan ng tatay mo. Noon ay hindi alam ng lolo mo na nagbibigay pala ito ng mga bagay na matatawag nating yaman. Kagaya na lang ng ginto. Ang tatay mo lang ang siyang nakatuklas nun. Nang marinig ni Eric ang sinabi nito, dali-dali niyang napagtanto na totoo ang mga sinasabi niya. Dahil albularyo nga ang lolo niya noon. Katunayan ay may mga gamit pa itong naiwan sa bahay na kumon. At ang nangangalaga ng bahay na ito ngayon ay ang tiya niyang itago na lamang nating Criselda. Ayon pa kay Eric, napapailing lang siya at namamangha pero nagtanong siya kung nakita ba ni Kapulo ang aswang. Ang sabi naman nito, hanggang sa masid lamang siya sa bahay ng nilalang. Hindi pa umano umuuwi yon. Sa hinala niya ay natatakot tumano ang aswang na yon. Dahil nga may nakakita at nakakakilala sa kanya. Lalo na ang pagpatay sa ama ni Eric. Ang tanong na lamang ni Eric noon ay ang sinabi nitong kaibigang engkanto ng tatay. Posible ba umunong magpakita ito sa kanya at gawin siyang kaibigan noon? Hindi ko alam, Dong. Walang nabanggit ang tatay mo patungkol dyan. Ang sa kanya kasi, Dong, parang wala lang. Napakakalmado niya at hindi mo mababasang isip. Pagmamalasakit lamang yung pagtulong ko. Kahit papanay naging magkaibigan kami pero wala talaga akong nagawa. Dahil hindi nagpapakita ang aswang. Hindi umuwi. Ilang araw din akong nakatoka dun sa lugar. Mabilis na sinabi ni Eric na kung pwedeng sumama siya sakaling puntahan ulit ang lugar na yon. Wala naman daw siyang magagawa pero hahanapan niya ng paraan para makaganti. Ayon naman kay Kapulo ay masasayang lamang umano ang oras ni Eric. Maaaring lumikas na umano ang nilalang na yon. Tumango si Eric. Nagpasalamat ito kay Kapulo. Tama nga lang na nakausap niya umano ito. Kahit papano'y naging malinaw na sa kanyang lahat. Mula ng araw na yon ay parabang si Eric na rin ang pumalit sa kanyang ama. Dahil napapadalas ng pag-uusap nila Kapulo. Totoo ngang albularyo ito pero hindi katulad ng iba. Hindi ito kilala. Si Kapulo kasi bagamat walang mga pasyente, pero makikita sa loob ng bahay nila ang kaibahan sa isang karaniwang tahanan. Napakarami umanong mga bagay na makikita lamang sa tahanan ng isang albularyo. Katulad na lamang umano ng altar, na halos bumigay na dahil sa dami ng mga nakalagay na kung ano-ano. Idagdag pa niya ang pinto na may nakalambiting aroma. Ito yung uri ng halaman na matinik. Mabisa umanong pangontra sa kahit na anong elemento. At kaya din itong protekta ng tahanan sa anumang banta. Mula sa kapwa albularyo at mga mangkukulam, isa itong proteksyon. Madalas niyang mabanggit kay Kapulo ang nasabing kaibigang engkanto pero wala talagang ibang alam si Kapulo maliban na lamang sa unang banggit niya. Pero minsan na umanong nakita ni Kapulo ang kaibigan ng tatay. Babae ito, maganda at nakakaakit. Pero nang lumapit umano siya noon, bigla na lamang itong naglaho. Nagtanong si Eric kung saan niya nakita ang kaibigan ng kanyang ama. Doon lang sa unahan. Mga ilang distansya mula sa lumang bahay niyo. Basta diyan ko lang naman siya nakikita. Maging doon sa pinasok mong kakahuyan, abay nakita ko na din yung babae doon na kausap ng tatay mo. Kala ko nga'y kabit niya eh. Kaso ang hirap naman, di ba? Sobrang ganda kasi nun samantalang yung tatay mo. Parang kamukha mo lang. Sa likod ng mga pangyayari,
Nagawa pa ring matawa ni Eric. Kaya pala sobrang kasundo ng tatay niya itong si Capulo. May pagkakomedyante din ang matandang to. Mga isang buwan din ang nakalipas. Sa naaalala noon ni Eric ay dinala niya si Boyo kay Pulo. Nanghihina na kasi at walang humpay sa pagkakasakit. Yung lalagnatin na lamang bigla. Tapos ay tinutubuan ng mga hubag-hubag nun. Minsan ay hindi umano lumalabas ng silid. Buong araw nakakuble at makikita sa mukha ang pagkatakot. Naipatingin ito sa doktor kaso kulang lamang umano sa bitamina. Hindi naman kapani-paniwala dahil ayon kay Eric ay malusog ang kapatid niya at kamakailan lang ito nagkakasakit. Nakasubasog nga lagi sa pagkain yon. Nang masuri ito ng matanda, doon nagulat si Capulo. Base sa kanyang pagtatawas, ginagambala umano ng kung anong nilalang itong si Boyo. Kung kaya noon ay kinulit ng kinulit ang bata. Tinanong ng tinanong kung may nakikita ba ito na pangit. Hanggang sa sinabi ni Boyo na nakita niya daw ang pagkamatay ng tatay nila. Tapos yung pumatay, lagi niya itong nakikita gabi-gabi. Huling pagpapakita nito ay noong isang araw lang. Ano ka mo? Bakit hindi mo naman sinabi kaagad to, bunso? Kasi po tinakot niya ako. Huwag ko daw ipagsabi. Tao naman yun, hindi pangit. Gumagala-gala lang sa paligid ng bahay natin. Hindi kasi ako nakakatulog ng maayos kaya nakikita ko siya . Paglilinaw ng bata. Sumabat si Capulo. At ang sabi nito kaya pala tinutubuan ng hubag-hubag si Boyo. Dahil nga ito sa matinding pagkatakot. Marahil ay ito din ang naging sanhi kung bakit hindi nakakatulog. Dagdag pa ng matanda kaya pala hindi niya nakikita ang aswang noon sa bahay nito. Dahil umaaligid lamang yun sa tirahan nila Eric. Ngayon ay hindi na umano siya magkakaproblema. Hindi na hahanapin kung hindi aantayin na lamang ito. Pero malaki ang katanungan kung bakit namamalagi yun sa lugar. Hinala ng matanda ay baka hinahanap nito ang tangan ng kanyang tatay na siyang dahilan ng pagkakaroon ng kaibigang engkanto. Kagad namang nagtanong si Eric kung ano ba ang tangan. Ipinaliwanag ito ni Capulo. Hindi pwedeng magkaroon ng kaibigan ng tao ng isang engkanto kung walang hinahawakan itong bagay na galing din sa engkantong yon. Tinatawag umano itong gabay. Mga kagiliw, sa pananaw lamang ito ni Eric noon. Baka maburyong kayo dahil madalas nang nababanggit ang tangan-tangan na yan sa mga kwento natin. Wala pa kasi talagang alam si Eric noon sa mga bagay na mahiwaga. Ayon naman kay Capulo ay maaaring nasa bahay lamang umano nila Eric yon. Yung tatay umano niya kahit matagal na silang magkakilala ni Capulo. Hindi niya umano sinasabi dito kay Capulo ang mga bagay na hawak niya. Maliban na lamang doon sa gabay na inakala ni Capulong kabit niya. Hindi naman akalain ng matanda na engkanto pala yon. Doon niya rin sinabi na itong si Boyo ay wala umanong sakit pero kabilin-bilin na ni Capulo nun. Nasabihin sa kanya o hindi naman kaya kay Eric kung nagpakita ulit ang nilalang na yon. Nang makauwi ng bahay si Eric, kasama ng kapatid, walang ibang ginawa ang binata kung hindi ang halongkatin ng mga kagamitan ng kanyang ama na doon ay inilagay sa kubo. Hanggang sa may nadukot umano siya sa isang pantalon. Ito yung pantalon na madalas sinusuot ng tatay sa may lakad. Papel yon na nakabalot sa isang kulay dilaw na bato. Para umanong ginto. Malaki ng konti sa holen, pero hindi perpektong bilog. Napangisi si Eric noon dahil sa isip niya ay makakatulong yun sakaling ginto nga ito. Pero hindi niya ipinalam sa nanay. Ipinasuri niya muna yun kay Capulo. Kaya noon ay dali-dali siyang bumalik sa bahay ng matanda. Kagad niya itong ipinakita at ang saad niya ay kung ginto ba umano ito.
Tila nagulat si Kapulo nun. Tinitigan itong maigi ang bato. Nakasimangot ang mukha na parabang may kakaiba sa bagay na hawak niya. Ginto yan. Pero hindi yan ordinaryong ginto, Eric. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung tangan ng tatay mo. At yan yung dahilan kung bakit may gabay siyang engkanto. Nadismaya si Eric. Nagtanong siya kung pwede ba umanong ibenta para kahit papaano'y makatulong nun. Ayon kay Kapulo ay wag umano dahil nga mutya ito. Isa pa, kung ang iniisip umano ni Eric ay ang pagraos, makakatulong ang gamit pero hindi ibinebenta. Sa halip, yung may-ari umanong engkanto na kagaya ng ginagawa ng tatay niya noon. Ang tanong lang, kung magpapakita ba umano ito kay Eric, lalo't na pa sa kamay ng binata ang tangan na yon. Ayon kay Kapulo, bukas na bukas din umano ay papasukan nila ang gubat. Papakiramdaman kung magpapakita ba ang nilalang. Kasabay naman ito ay aantayin din ni Kapulo ang pagdating ng gabi na baka umano maaktuhan niyang aswang. Kagad namang sinabi ni Eric na kung tangan ang hinahanap, bakit umano hindi ito natagpuan? Matagal nang umaaligid sa bahay nila ang aswang. At natagpuan niya naman ang mutya doon lamang mismo sa kubo na kung saan pabor sa aswang ito dahil walang katao-tao doon. Ang hinala naman ni Kapulo noon, natutulog umano ang enerhiya ng gamit, kaya hindi ito nararamdaman ng nilalang. Pero habang hawak-hawak umano ni Eric yon, malakas umano ang karga. Buhay na buhay. Yun ay base sa pananaw nitong ni Kapulo. Pero malaki umano ang posibilidad na mararamdaman umano siya ng nilalang na yon. Hindi na nagsalita pa si Eric. Umuwi na lamang siya pagkatapos nun. Yung matanda ay halatang aalis kasi nga nang bumungad sa kanya ay nakabihis ito. Habang papauwi umano ay may nakasalubong si Eric na babae. Nakasuot lamang ng karaniwang saya. Maganda umano ito. Kumabig siya sa may daan at napayuko pa siya noon dahil nahiya ito. Pero huminto daw yung dalaga at sinabing, "Magandang hapon, Binatilyo. Kilala niyo ba ang pangalang Eric? Hinahanap ko siya. May sadya lamang ako." Siyempre napanganga si Eric nun. Nakasimangot umano ang kanyang muka at takang-taka. Hindi niya naman magawang matitigan ng babae. Naiilang siya dito. Sinabi niya na lamang noon na siya si Eric at kung ano ang sadya sa kanya ng dalaga. Ngunit ang narinig niya lang na tugon ay ang mahinang tawa nito na nakakapanindig umano ng balahibo. Yun bang parang nanglalandi? Tapos naglakad yon. Binaybay ang daan hanggang sa nakasalubong pa ni Kapulo. Palabas na rin kasi ng lugar ang matanda. Nakita niyang huminto si Kapulo. Halatang nagtataka. Nagpalinga-linga sa paligid. Hindi ito nakatingin sa babae. Yung babae ay kumabig lang ng konti at dumiretso na ito ng lakad. Mga ilang segundo din yung pagtataka ni Kapulo. Tapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Kagad namang sinabi ni Eric na hinahanap daw siya ng babaeng napadaan pero umalis na lamang ito bigla nang magsalita siya. "Ayun po, Kapulo. Teka, nawala. Nawala na lang bigla. Saan kaya papunta yun?" Sinong babae? Ngayon lang. Dapat nakasalubong ko, di ba? Ay, sandali. Kaya pala may naramdaman akong kakaiba. Nakikita mo siya pero hindi ko nakikita. Alam mo ba kung sino yon? Ay, yun na yon. Yun na yung gabay ng tatay mo. Nanlaki ang mga mata ni Eric.
Napatitig ito sa malayo at iniisip ang babae. Hindi yun nakita ni Kapulo. Binalot ng hiwaga ang isip ng binata, lalo na nang sabihin ni Kapulo na yun na ang kaibigan ng kanyang ama. Tinanong po niya yung pangalan ko tapos umalis na. Yun na yun? Parang tao lang ah. Ang ganda niya, Kapulo. Hindi din ako sigurado sa mga sinasabi ko, Eric ha. Pero tingin ko yun na talaga yun eh. Magpapakita yun lagi. Depende sa'yo. Ikaw na yung malili. Kinikilala ka lang nun. Kunwari wala siyang alam sa'yo pero tingin ko matagal ka na niyang kilala. Kasabay nito ay nagpaalam na si Pulo na aalis na. May importante lamang na lakad. Babalik din siya kaagad noon. Walang naging tugon si Eric maliban na lamang sa pagtango. Naroroon ang kanyang atensyon sa kung saan naglakad at naglaho ang babae. May mga bahay doon pero malayo ito. Dapat ay nakita niya pa dahil nga mababa ang mga damo. Maliban na lamang kung lumiko na lamang yun bigla sa may kakahuyan. Hindi na panatag at nakontento si Eric. Wala mang paggabay kay Kapulo, pero napili niyang pasukin ng may kakahuyan. Binaybay niya ang diretsyong daan sa kapalang lumiko nun, sa kung saan sa tingin niya doon naglaho ang babaeng ito. Kinakabahan umano siya ng mga sandaling yun. Wala man lang siyang alam umano sa mga tangan-tangan na yan pero may tiwala ito sa mga impormasyon ni Kapulo. Isa pa, nananabik din siya noon dahil nasa kamay niya ang gabay ng kanyang ama. Hindi niya tinatago. Bagamat nasa hindi magandang pangyayari pero naroroon pa rin ang pagiging ordinaryong tao. Nakakaramdam pa rin ng pagkalalaki ayon pa kay Eric. Kinahapunan nun. Ilang sandali lang ay lulubog na ang araw. Sa mga sandaling yon ay naramdaman na ni Eric ang paglamig ng hangin. Napakatahimik ng lugar. Aminado siya noon na kahit matagal na siyang nakatira, hindi pa niya napapasok ang lugar na ito. Hindi naman kasi nilalupay nito at wala ding hilig ang binata sa gala-gala na yan. Hindi naman ganon kasukal ang lugar. Napakalilim nga lang gawa ng ang lalaki ng mga puno at nagpapang-abot ang mga dahon nitong makapal. Tinatawag niya ang babae. Tinawag niya pa itong lamang lupa. Sabi niya, kung gabay umano ito ay magpakita sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang lamang lupa. Ilang saglit umano ay may narinig siyang boses noon pero hindi ito galing sa babae. Sa halip ay kakaibang boses yun na parang nasa ilalim ng lupa. Nakaramdam siya ng takot. Huminto ang binata. Naiisip nito na bumalik na nun. Hanggang sa may nakita siyang tao. Lalaki ito. Na sa pagkakatansya niya noon ay nasa hustong edad at may makapal at maskuladong katawan. Nakatayo lamang ito sa may unahan. Nakatagilid at parabang nakikiramdam. Manong, magandang hapon po. Sabi ni Eric. Pero hindi nagsalita ang lalaki. Nanatili ito sa posisyon na parabang hindi siya naririnig. Samantalang malakas naman ang pagkakasabi nito. Inakala ni Eric na bingi ito. Kung kaya naman mas lalong lumapit ang binata nun. Nang bumungad na siya mga ilang dipa rito, ay binati niya muli ang tao. Dito na siya nagtanong kung taga saan ito. Hindi kasi pamilyar sa kanya mukha nito. Ilang segundo lang, gumilid sa kanya ang mga mata nito. Tapos, ibigay mo sa akin yung hawak mo. Napakunot ang mukha ni Eric nun. Nagtataka siya dito. Napatanong ang binata dahil hindi niya maintindihan yon. Ibigay mo sa akin yung hawak mo. Tingin mo hindi ko alam. Ibigay mo sa akin yan.
Dahil kung hindi, hindi ka na makakalabas sa gubat na to. Doon napagtanto ni Eric na ang sadya ng tao ay walang iba kung hindi ang hawak niya noong ginto. Duda siya nun. Lumakas na lamang biglang tibok ng dibdib niya. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang aswang na pumatay sa kanyang ama. Imbis na matakot ay nagalit si Eric. Hindi siya umalis doon. Pero dahan-dahan niyang binunot ang tangkil na itak. Inangat niya ito at dinuro sa taong yon. Anong hindi makakalabas? Ha? Kung gusto mo, patayin na lang tayo. Sabi ni Eric. Sumimangot ang mukha ng tao. Kinabig nito ang katawan parap sa kanya. Naglakad yon at para bang susunggaban na lamang siya bigla. Gawa ng umaamba ito. Umaatras naman noon si Eric. Inaambahan niya rin ng pagtaga. Hanggang sa bigla na lamang lumiko yun sa isang puno. At bigla itong naglaho. Kagad na ginala ni Eric ang paningin. Hinahagilap niya yon kasabay ng paghahamon dito. Tinaga niya pa ang puno pero may lumitaw na lang bigla na babae doon. Doon na ito sa kabilang puno na siya namang ipinanlaki ng mga mata ni Eric. Ang babaeng ito ay walang iba kung hindi yung nakasalubong niya. Nakangisi ito na para bang tuwang-tuwa pa. Ilang saglit lang ay lumapit ito sa kanya. Tapos ay tinitigan umano siya nitong maigi. Nagpakilala ito sa pangalang Amora. Yung nakita umano ni Eric ay isa lamang yung subok. Ilusyon lamang umano yon para alamin ang tatag ng binatang ito. Hindi ito natinag at hindi sinuko ang hiyas na bigay niya. Takang-taka si Eric nun. Kung tama bang sinasabi ng babaeng ito. Nagpatuloy naman sa pagsasalaysay ang babae. Ingatan umano ang bagay na mula pa sa kanilang ninuno. Dagdag pa nito, yung nakita niyang ilusyon ay yun talagang itsura ng pumatay sa kanyang amang Arnaldo. Bagay na ginamit umano yun sa subok para na rin kahit papano'y malaman ni Eric kung sino yon. Humingi din ng pasensya ang babaeng nagpakilalang Amora na hindi niya nagawang protekta ng ama ni Eric dahil naging kumpiyansa umano ito at hindi dinala ang hiyas nun. Inakala sigurong dala pero naiwan pala. Hindi umano tutulong si Amora kung hindi ang mismong hiyas na nagbibigay ng lakas sa katawan. Gabay lamang umano si Amora sa taong naglululan ng hiyas na yon. Pagkatapos magsalita ng engkanto, naglakad ito at naglaho. Nakatulala lamang si Eric nun. Hindi niya lubos maisip na yung kaninang engkwentro ay pakana lamang ni Amora. Ilang saglit lang nang magkaroon na ng ulirat ay umuwi si Eric. Gabi na ng mga sandaling ito. Namumutawi ang pagkamangha ni Eric. Habang nasa bahay ay naisip niya ng makakaraos na rin sila. Pinag-iisipan ni Eric noon ang mga gagawin. Tahimik lamang pero wala nang bakas ng pag-aalala. Kasabay ng tensyon ay umiigting din noon ang pag-asa. Pero maliban pa doon ay nais din ni Eric ang maipaghiganti ang kanyang ama. Kinabukasan ay maagang nagising si Eric. Inasikaso ang mga kapatid. Tapos ay tinulungan ng ina sa paghahanda nito sa pagtitinda. Aminado si Eric noon na may mga pagliban siya sa pag-aaral. Katunayan ay naging sunod-sunod yon. Natatakot nga noon si Eric na baka hindi pumasa. Naging masigla na rin si Boyo kahit papano. Naging palangiti na ulit ito. Kinakausap kasi lagi ni Eric. Partikular ito sa mga bagay na kinatatakutan ng bata. Hapon na noon ang dumating si Capulo. Doon lamang ito dumaan sa likod at tumambay pa sa may kubo. Nang makita naman ni Eric ang matanda ay mabilis siyang lumapit dito.
Walang ano-anong sinabi niyang nakita niya ng babae at nakausap niya ito noon. Tumango lamang si Capulo. Tapos ay may inilabas ito mga gamit. 2 patalim ito na noon pa nakita ni Eric na para bang krisalis pero maliliit. Tig-iisang dangkal lamang yon. Ang sabi ng matanda, ang mga ito umano ang dahilan kung bakit siya umalis. Hiniram niya sa isang kilalang manunugis ng aswang sa lugar ng Kalibo. Kalat kasi umano noon ng mga aswang. Tapos ay may mga grupo na tinatawag na mga batanong antingero. Batanon, dahil nga mga binata pa ay naging bihasa na mga yon. Magpipinsan lamang umano ang mga ito. Tuwing may ronda, sumasama ang mga batanon na yon. Ang Kalibo Aklan daw, hanggang sa bukiran ng Panay, ay isa sa pinakatanyag noon na pinamumugaran ng aswang. Kaya nga daw hindi gaano matunog ang rebelde kasi nga takot sa mga aswang noon. Inabot sa kanya ang isang patalim at nagmungkahi ang matanda na ito umano ang gagamitin sa pagpatay sa aswang na yon. Walang aswang ang hindi iinday ng sugat dahil sagrado umano ang patalim. Tatalab ito at ang sugat umano ay hindi gagaling nun. Magsisimula tayo ngayong gabi. Mula sa likod ng bahay niyo hanggang sa buong baryo dito. Handa ka na ba, Eric? Tumangulang bilang pagtugon ng binata. Babalik umano matanda sa pagsapit ng takip silim. Kung saan sila nagkita ay doon din sila magbabagat. Ibig sabihin lamang ay doon sa kubong yon. At ay ngang nangyari. Pagsapit umano ng dilim nun, halos sabay pa silang nagbagat. Si Capulo ay kasywal lamang ang kasuotan pero may dalang sisidlan o bag nun. Si Eric naman ay nakapantalon at ang pantalong suot niya, ito yung gamit ng kanyang tatay. Kasya naman sa kanya dahil hindi naman malaking tao ang ama. Buong-buo ang loob ni Eric ng mga panahon na ito. Ang tanong lamang sa isipan ay kung kaya ba niyang makipagpatayan. Wala pa siyang karanasan pero nagtitiwala siya sa sinabi ng matanda. Maging yung babaeng engkanto. Nung umalis na sila, una nilang nilibot ay yung mga kabayan. Sabi ni Capulo, babalikan na lamang daw nila ang lugar paglalim na ng gabi. Tsaka posible ding hindi na sila mahirapan. Lalo pat maaaring mararamdaman ng aswang si Eric noon. Hindi naman sumasabat noon ang binata. Namamangha ito kay Capulo. Base sa mga sinabi nito ay parabang napakahaba at ilang beses nang nagkaroon ng ganong engkwentro sa aswang ang matandang yon. Kung saan-saan na lamang sila sumusuot noon. Sa loob ng gubat, lalabas sa kabilang nayon. Basta ayon kay Eric ay kinikilabutan siya dahil doon pa lamang siya nakaranas ng paggala sa gubat ng gabi. Wari pa niya umano ay may nakatago lamang sa dilim. Dahil kung ano-ano na lamang ang naririnig niyang kagaskas, huni at iba pa. Ito namang si Capulo. Pahintu-hintu na siya namang ikinagulat ng binata noon. Tapos kung kumilos pa, para bang may susunggaban? Kaya lalong naging tensyonado noon si Eric eh. Ilang oras din umano yon. Pero wala pa siyang naririnig dito. Maliban na lamang sa pagsenyas na hudyat kung saan sila tutungo. Ilang kabahayan na rin ang nalibot nila pero wala namang bumungad na aswang. Maliban na lamang umano sa mga aso na siyang kamuntikan pang makagat si Eric. Ilang saglit pa, napagdesisyonan na ni Capulo na bumalik na. Doon sila sa bahay nila Eric. Buong magdamag yon pero wala talagang aswang. 3 araw na sunod-sunod ang ginawa nilang yon. Kulang sa tulog si Eric at pagod pero hindi naging dahilan para itigil ang kanyang ginagawa. Hanggang sa sinabi na ni Capulo
Napuntahan na umano nila ang lugar ng aswang. Walang ano-ano'y pumayag si Eric. Sa bukid ng panay ito. Halos isang araw sila bago pa makarating sa lugar. Sumakay tapos naglakad ng napakahabang oras. Doon ay nasilayan ni Eric ang bahay ng sinasabing aswang. Pinangalanan ito ni Capulo na Wilmo. Malaki ang bahay pero nasa loob ito ng isang nayon. Nakikita yun ni Eric sa ibabaw ng burol. Pumuslit sila sandali sa lugar at sa mga oras na yun ay hapon na. Ayon kay Capulo, kung sakaling may ibang aswang ang bubungad sa kanila, idawit na lang dahil dayo sila sa lugar at tiyak na pagkakadiskitahan sila nun. Sumang-ayon naman si Eric kahit wala siyang alam dito. Takip-silim na magsimula silang bumaba. Kung gaano ka nakakatakot ang lugar nila Eric, mas nakakatakot sa lugar na yon. Lalo na nang tuluyan ng dumilim. Walang kailaw-ilaw, walang batayan kung saang direksyon sila patungo. Gawa ng napakasukal ng gubat na yon. Sumunod lamang umano siya kay Capulo hanggang sa makarating sila sa nasabing bahay. Tinuro pa ni Capulo kung saan siya namamalagi nun. Sa kabilang banda umano pero nagpapalipat-lipat siya ng pwesto. Sabi naman ni Eric ay kung bakit hindi na lamang sila lumapit sa bahay para masigurado talaga kung wala ba doon ang aswang. Gawa ng hanggang masidlang noon si Capulo pero naroroon na. At yun naman talaga ang sadya nila noon. Masasayang lamang ang ilang araw na paghahanap at pagpupuslit sa lugar na pagkalayo-layo. Ngumisi si Capulo. Ang sabi nito, hindi daw nakikita ni Capulo sa tatay nito ni Eric ang tapang niya. Ibang-iba daw si Eric. Napakadesidido. Patunay na dyan ang pagharap sa isang kalaban na kahit ilusyon lang. Nabanggit kasi ni Eric sa matandang ito kung kaya nagkaroon ng opinyon yon. Lumapit sila sa bahay. May banaag naman kahit papano kaya nakikita ni Eric ito. Napakatahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Para bang nasa loob sila ng sementeryo. Nakasara ang pintuan ng bahay maging ang mga bintana. Dalawang palapag ang bahay na yun pero gawa lamang sa kahoy. Lilibot sana si Capulo noon sa likod ng bahay kaso bigla na lamang umanong sinipa ni Eric ang pintuan sa harap. Kumalampag yon ng kumalampag at nagdulot talaga ng ingay sa may lugar. Sinita ni Capulo ang binata pero imbis na huminto, mas nilakasan pa ang pagsipa hanggang sa bumigay ang pintuan. Napakamot na lamang ng ulo si Capulo. Kasabay nito ay nakita niya ang babaeng gabay na nakasunod lamang pala sa binata. Bigla na lamang itong lumitaw. Sinenyasan ni Capulo na nakabuntot ang gabay pero ang sabi ni Eric, hindi naman umano makakatulong yon. Pumasok sa loob ng bahay si Eric. Madilim sa loob kung kaya nakaumang ang patalim sa harapan. Winawasiwas niya ito kung sakaling may sumunggab na lamang bigla. Ang isang kamay niya naman ay nasa taluban ng itak na dala niya. Pumasok na rin si Capulo. Nagsindi ito ng lighter. Walang katao-tao sa loob nun. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na lamang umanong kumalabog sa may bandang itaas kung kaya naman ay dali-daling umakyat doon si Eric. Hindi niya alintana ang itsura ng lugar. Kahit hindi niya kabisado, pero ang nararamdaman niya noon ay patayan na. Nang makarating sa taas ay doon nakita ni Eric ang isang imahe na nakatungtong sa bukas na bintana. Madaling pumasok sa isipan ni Eric na aswang ito. Hindi man niya naaninag ang mukha pero kapustura ito ng ilusyon na ipinakita sa kanya ni Amora. Capulo!
Sa labas ka po. Mukhang tatalon eh. Ito siya sa bintana oh. Sabi ni Eric. Walang ano-anong lumabas si Capulo at sinipat ang itaas. Nakita niya rin ang nilalang na ito na nasa timog banda ng bahay. Samantalang si Eric noon ay lumalapit ng lumalapit. Sobrang tapang niya umano noon kahit hindi siya sigurado sa kung anong gagawin. Hanggang yung nilalang ay umaakma ng lumundag pababa. Siguro, nang makita nito si Capulo na naroroon ay para bang nagdadalawang isip umano yon. Walang ano-ano ay bigla itong nagsalita. Ayon sa nilalang, ano ba daw ang sadya nila sa bahay niya? Ano ba sa tingin mo? Ikaw yung pumatay sa tatay ko ah. Papatayin din kita. Matapos makapagsalita ni Eric, bumaba umano ng bintana ang nilalang. Dumapa ito. Si Capulo noon ay panaytawag na mag-iingat dito sa nilalang na ito. Habang gumagapang ang nilalang sa may sahig nun, sinasabi nitong anak pala ni Arnado ang dumating. Akala pa niya ay kung sino dahil ang lakas ng loob nun. Tinakot mo naman ako. Ano bang pinaghuhugutan mo ng tapang? Yung pagkamatay lang. Hindi mo ba naiisip kung anong kaya kong gawin, binata? Wala akong pinanghuhugutan. Sinisigurado ko lang na matatahimik ng kaluluwa ko. Teka, aba, parang maganda to ah. Nasa'yo pala ang tanga ng tatay mo. Biglang naglaho ang nilalang sa paningin ni Eric nang mapadako sa anino ng dingding. Kumabig ang binata sa bandang bintana. Kahit papano kapag lumabas yun ay makikita niya. Hanggang sa bigla na lamang siyang sinunggaban nun. Doon sa kaliwa banda lumabas. Samantalang sa kanan naman ay nawala ito. Kung kaya't hindi nakapaghanda ang binata noon. Kamuntikan pa umano siyang malaglag sa bintana. Pero hindi ito nasaktan. Atras lang siya ng atras noon. Sampa sa dingding. Lipat sa kabila tapos gulong sa may sahig noon. Hindi siya tinitigilan. Hanggang sa magkaroon umano ng tiyempo. At doon ay naipatarak ni Eric ang patalim sa mismong gilid ng nilalang na yon. Sa kilikili ito banda tumama at dama niya na bumaon ito ng sagaran. Mabilis na kumawala ang nilalang. Umungol ito. Nakikita ni Eric na patungo sa bintana hanggang sa sumampa ito at tumalon sa may baba. Nagkukumahog noon si Eric sa pagbaba. Nasa maling direksyon pa siya umano at hindi alam na may haligi kaya nabangga niya ito. Inaamin ni Eric na talagang hindi niya alam. Sobrang dilim kasi sa parting yon. Hanggang sa masipat niya na ang pinto at paglabas niya ay nakita niyang tumba na yung aswang. Nakatihaya ito at nangingisay pa. Sa tabi niya ay si Capulo. Tinatapakan ng dibdib ng nilalang na yon. Hindi pa nakontento noon si Eric at kahit malalagutan na ng hininga, pinagsasaksak pa rin ito ng binata. Hindi naman siya inawat ni Capulo. Hinahayaan lang para kahit papano'y mabuhos lahat ng sama ng loob niya. Nagkagutay-gutay umano ang katawan ng nilalang. Hanggang sa napagod na lamang si Eric noon. Naliligo umano ito sa dugo. Ilang saglit pa ay iniwan umano nila ang labi. Kagaya na lamang din ang pag-iwan nito sa kanyang tatay noong pinatay. Walang pahipahinga. Umuwi sila ng diretsyo. Nang makauwi ang mga ito, umaga na. Ang nanay niya noon ay nagtanong kung saan galing. Hindi naman kasi nagpaalam si Eric. Doon ay sinabi ng binata na pinatay umano niya ang pumatay sa kanyang ama. Sabi niya ay sa tulong ito ni Capulo.
Pinatotohanan naman ito ni Capulo. Tumango lamang at umiyak ang nanay. Una pa lamang umano ay may kutob na siyang aswang nga rin ang may kagagawan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Laging bukang bibig daw kasi ng kanyang asawa na may nagbabanta sa buhay niya. Hindi umano normal na tao, pero hindi niya alam kung anong dahilan. Sasabihin sana ni Eric ang dahilan nun. Kaso ay inunahan siya ni Capulo sa pamamagitan lamang ng pag-iling. Makalipas ang ilang araw, para bang lumuwag na noon ang pakiramdam ni Eric. Iniisip niyang nabigyan na ng hustisya ang kamatayan ng tatay niya. Nagpapakita din sa kanyang gabay, pero saglit lang. Nahihiya noon na humingi ng pabor si Eric, gaya na lamang ng ginagawa ng kanyang ama. Sa isip niya lang ang pagnanais pero hindi niya mabitaw-bitawan ito sa oras na magpakita si Amora. Iba umano kung makatitig ang dalaga. Para daw siyang ginagayuma. Sobrang ganda at napakahirap umanong titigan. Napapayuko siya lagi. Kung ngumiti pa ito, may kasamang kindat. Hindi naiiwasan ni Eric na makaramdam ng pagkalalaki. Oo, engkanto umano ito. Pero tao talaga sa paningin niya. Hinawakan pa nga umano siya noon. Tapos daman niya ang makinis na palad nito. Yung talagang kinikilabutan si Eric. Nagpapakita ang nilalang. Kadalasan ay lampas tanghali. Tapos tuwing takip sili may dumadaan-daan ito sa likuran ng bahay. Wari pa niya noon. Baka doon lang din sa bahay nila ito nakatira. Baka may tahanan ito na hindi makikita sa mundo ng mga tao. Hanggang sa isang araw, hindi na napapansin ni Eric si Capulo. Tuwing napapadaan siya ay pumupuslit ito sa bahay nito. Tumatambay sa kamalig ng ilang sandali pero hindi niya nasisilayan ng matanda. Umabot na lamang umano yon ng mga 5 araw. Nagtaka na ito. Hindi niya naman nakitang umalis yon. At kapag aalis ay magpapaalam ito sa kanya. Dahil nga nagsabi ito na kapag aalis ang matanda ay pupuslit sa bahay dahil ipapasilip ang tirahan sa oras na wala si Capulo sa tahanan niya. Kaya ayon, sinuri ni Eric ang bahay. Bukas ang bintana. Hanggang sa nakaamoy umano siya ng sobrang baho. Yun bang bulok na kung anong patay na hayop pero mas masangsang pa umano yun. Nagmumula ito sa likuran ng bahay. Pagsipat ni Eric doon, pumungad sa kanya ang nakahandusay na katawan ni Capulo. Patay na ito, nangingitim, maraming langaw at tuod. Tapos ay may mga sugat na para bang binalahura yon. Nakabungad yun sa pinto ng kusina. Napamura si Eric noon tapos napasuka. Kasama ng pagsusukang yun ang pag-iyak. Tingin niya noon ay mag-iisang linggo ng patay si Capulo. Hindi niya naman magawang malapitan gawa ng hindi siya nakatiis sa baho pero sa itsura ng labi, parang may pumatay. At kung hindi siya nagkakamali ay aswang din yon. Ramdam noon ni Eric ang takot na baka umano gumagante ang mga kaanak ng aswang. Ang problema, baka nakamasid na ang mga ito sa bahay nila. Sa gilid umano ni Capulo ay naroroon ang paris ng kanyang patalim. Kinuha ito ng binata. Maya-maya ay biglang nagpakita si Amora. Kinalabit siya nito. At ang sabi nga ng Amora ay aswang daw ang pumatay kay Capulo. Nagalit si Eric noon na kung alam ni Amora umano ay bakit hindi siya inabisuhan. Ay naman kay Amora, wala umano siyang koneksyon dito kay Capulo. Hindi niya umano malalaman ang nangyayari, maliban na lamang sa mga panahon na yon. Inulit-ulit pa ni Amora noon
na hindi siya ang makakatulong dito kay Eric. Wala siyang saklaw sa paligid na ginagalawan ng ibang tao. Ang alam niya lang, ang paligid ng ginagalawan ng ginagabayan niya. Tingin mo, may aswang kaya na umaaligid sa bahay? Ayon sa engkanto, meron umano. Wala din namang makakapanakit umano dito kay Eric. Maging ang mga tao sa loob ng bahay. Maliban na lang kapag lumabas sa teritoryo nito ni Amora. Protektado umano sa loob, maliban na lamang sa labas nun. Alam mo umano ni Eric na nasa kalagitnaan siya ng isang sitwasyon. Dapat ay nag-ingat pa rin siya at nakikiramdam. Dagdag pa ni Amora, ang tatay niya umano noon ay nasa paligid lamang ng bahay palagi. Aakalain mong nagtatrabaho pero hindi pala. Bagkos ay nakabantay lamang ito sa pamilya. Kung hindi lamang umano lasinggero itong tatay ni Eric at nasobrahan sa kabaitan ay hindi sana mabubunyag ang lahat. Ibinunyag niya noon ang patungkol sa hiyas. Sa pagpapatuloy ng engkanto, naumpisan daw ito ng tatay niya dati. Kung kaya humanap umano ng paraan si Eric para maging tahimik na ang kanilang buhay. Hindi na lang nagsalita pang binata. Ipinaalam niya ang nangyari sa mga kaanak ni Capulo. Pinalabas lamang niyang baka inatake. At dahil walang kasama sa bahay ay walang makakita dito. Yung mga sugat naman ay baka ginalaw umano ng mga aso yon. Napakasakit umano para sa kanya noon ang mawalan ng kaibigan. Lalo pat yun lamang ang matandang yon ang nakakausap niya, partikular sa mga bagay na napakahirap ipaliwanag. Hindi umano pinaglamayan si Capulo. Nilibing na lamang ito. Ang mga anak na nasa labas ng bansa at ang isang nasa Cebu ay napadala na ng liham. Hindi alam ni Eric kung anong mararamdaman ng mga ito sa oras na malaman ang nangyari sa kanilang ama. Labis-labis ang galit ni Eric. Hanggang sa nagdatingan daw yung tatlong magpipinsan na batanong antingero na sinasabi nito ni Capulo. Nagulat nga itong si Eric. Hapon yun, kakatapos pa lamang ng libing ni Capulo. Nagtataka siya gawa ng papanong nalaman ng mga itong lugar nila. Hanggang sa nalaman niyang lahat, maging ang tatay umano ni Eric ay kilala ng mga ito. Ang mga ito ay itago na lamang natin sa pangalang Benjamin, Saulo at Tarok. Nalaman namin yung pagkamatay ni Capulo. Nakikiramay ako sa iyo, Dong Eric. Kahit hindi mo kamag-anak ang matanda pero malaki yung malasakit niya sa pamilya niyo. Lalo na nang mamatay yung tatay mo. Gusto ka naming tulungan. Wika ng malaking tao na si Saulo. Tumango naman ang dalawa pa. Dagdag ni Saulo, hindi magiging madali ang sitwasyon. Noon pa dapat kumilos ang tatay ni Eric. Pinatay na lamang ang aswang at hindi hinayaang magmasid ito. Hanggang sa malaman na lamang nito ang kahinaan ng lugar. Si Eric ay halo-halo umano ang emosyon na nararamdaman niya. May banta sa buhay ng pamilya niya pero sino ba namang mag-aakala na magpapadala ng tulong ang Diyos? Ang tatlo pa talagang antingero. Nakikita talaga ni Eric noon sa itsura ng mga ito na napakabihasa. Sa katawan, sa mga kinikilos, at may mga suot na kwintas na nakakubli sa dibdib nila. Pansamantalang nanatili ang tatlo sa bahay nila Eric noon. Napagkamalan pa ito ng nanay Erna ng mga pugante. Hindi naman talaga may pagkakaila kasi nga makikita sa itsura eh. Para ba umanong mga rakista itong si Tarok? Mahaba yung buhok at may mga patik sa katawan. Ipinaliwanag naman ni Eric na nakidalo ang mga ito sa libing ng kaibigang si Capulo. Tapos ay pupuslit lamang ng sandali para alamin din ang ikinamatay ng matanda. Kaya naman mabilis na intindihan ng nanay niya.
Pero kahit naging ganon, nagtanong pa rin ito kung anong koneksyon sa kanya. Bakit doon ito pumuslit? Gusto nang sabihin ni Eric noon ang nakakubli sa pagkatao ng kanyang ama. Kaso naiisip niyang ganun kahaba ang lihim mula sa kanilang ninuno. Kaya ayon, nag-ibang dahilan na lamang ito. Mabuti na lamang at sumakay kagad siya sa ulo. Sabi pa nito ay malapit na kaibigan daw nila ang Tatay Arnaldo. Hindi na nagsalita pa si Nanay Erma. Ayon kay Eric ay araw-araw gumagala ang tatlo sa kanilang lugar. Kasama siya noon. Hindi na siya nag-aalangan. Nagpaalam naman siya sa nanay lagi kapag umaalis. Maging gabi nga ay ganun din ang mga ito. Gumagala din kasama siya. Ibang-iba sa nakita niya kay Kapulo. Napakakampante lang tapos nakakatakot tumano ang mukha ng mga yon. Yun bang sobrang mga agresibo? Mantakin nyo, sa loob lamang ng 3 araw, 4 na aswang ang napatay ng mga ito. Kitang-kita yun ni Eric. Katunayan ay nakisali na nga rin din siya umano doon. Kung saan-saan na lamang sila napapadako. Binalikan pa ang lugar kung saan nakatira si Wilmo. 2 nilalang naman ang nadali doon. Para lamang umano silang nangangaso noon. Napakadali lamang daw na pinapas lang ang aswang. Hanggang sa dumating na lamang umano ang araw na ang sabi ng 3, maaaring naubos na nila ang angkan na banta sa buhay nila Eric. Nanatili pa kasi ang mga yon ng ilan pang araw sa kanila pero wala nang bumisita pa. Kinumpirma din ito ni Amora. Umuwi ng 3. Malaki ang pasasalamat ni Eric sa mga ito. Doon na natahimik ang buhay nila. Pero kahit ganun pa man, wala pa rin kumpiyansa si Eric. Nalaman niya mula sa 3 magpipinsan ng konsepto ng pagkakaroon ng tangan. Kahit sinong tao ay wag daw pagkatiwalaan dahil magkakaroon lamang ng problema sa buhay. Napapailing na lamang si Eric noon. Si Kapulo nga hindi alam ang gamit ng kanyang tatay. Maliban na lang ng mapa sa kamay niya na ito. Doon lang ito nakita ng matanda. Doon napagtanto ng binata kung bakit ganoon kasela ng pagkakaroon ng tangan. Tama naman ang 3. Yung gabay ni Eric, nagbibigay pala talaga ito ng yaman. Mga kapiraso ng ginto. Totoo man ito ayon kay Eric. Nakaraos sila sa buhay dahil dito pero katulad ng kanyang ama, hindi niya inabuso yon. Kumbaga, yung sapat lang. Sa kasalukuyan, inaalam nito ni Eric ang kwento sa pagkatao ng 3. Para na rin kahit papano, maibahagi niya rin sa channel na ito.